Magandang hapon po, Guro. Kumusta kayo sa hapon ito? Mabuti naman po, Guro. May liban ba sa ating klase ngayon? Wala po. Dahil walang liban, palakpakan ang iyong mga sarili. Ngayon mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating session, mag-share muna tayo ng palatandaan. Ano ang iyong gagawin kapag ang iyong guro ay nagsasalita dito sa harap? Yes, Jamaica. Kapag ang guro ay nagsasalita o sa harap guro ay kailangan na Tama. Ano naman kapag gusto niyo sumagot? Yes, Benji. Tama, galing. Ngayon mga bata, lahat ng ang inyong mga sinasabi, maaari ba natin gawin yung palatandaan? Oo! Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng laro. Ang pamagat ng ating laro ay hulaan niyo kung sino at ano. Okay. Una, basahin lahat. Siya ay hari ng kabubatan, mabangis na hayop, malakas o humatungal. Ano o sino siya? Yes, Rochelle. Ito po, Guro, ay isang leon. Tama, ito ay leon. Pangalawa, Maliit na hayop, makikita sa bukid. Minsan tumitira sa bahay natin. Minsan naninira siya ng mga gamit natin. Ano o sino siya? yes, Jordan. Tiyago! Tama, daga. Bigyan si Rochelle at Jordan ng alin hindi siya ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon mga bata, base sa ating aktibidad, ano kaya ang paksang tatalakayin natin ngayong hapon? Yes, Abing. Sa tingin ko po, ang pagsagtatalakayin natin ngayong hapong Guro ay tungkol sa maikling kwento. Magaling. Bigyan sa akin ng tatlong paksa. Ang paksang tatalakayin natin ngayong hapon ay tungkol sa maikling kwento. Bago yan mga bata, basahin niyo muna ang ating layunin. Sa pagtatapos ng maaralin, kayo ay inaasahang basahin lahat. Natutukoy ang mga tauhan sa kwento. Nagpapahayag ang salubin tungkol sa kwento. Napapalalaman ang aral sa kwento sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon mga bata, mayroon ako dito isang video na isang halimbawa ng maikling kwento. Ang gagawin niyo ay makinig ng mabuti dahil mamaya ay marami akong katanungan. Naintindihan niyo ba mga bata? Pinasa ka ng bata. Ang leon at ang daga. Noong unang panahon, may isang leon na pinasa ka ng bata. Isang araw, pagkatapos ng kumain, nakatulog ang leon sa ilalim ng isang puno. Nakita siya ng isang maliit na daga at nais nitong makipaglaro sa kanya. Tuwang-tuwa siyang tumakbo sa likod ng matutulog na puno. Pakipanawan siya sa bundok nito. Nagsing ang leon para sumayaw na tumatagong doon. Kinakuha ng leon ng maliit na daga. Kalawang daga ay hindi kakawala. Binuksan ng leon dahil hindi makalawaki ng daga. Sorry, tawa kayo sa akin. Huwag niyo po ako kainin. Patawarin niyo ako. Nakulit na po ako. Tatanungin ko ito. Isang malaking utang na loob. Pinagtawanan ng leon ang maliit na daga dahil sa imposibleng pagod. Pero siya'y pinagbigyan at ito'y kanyang kinakawalan. Salamat, mahal na
Hari, lagi kong tatandaan ang inyong kabaitan. Maswerte ka at busog ako ngayon. Kakatapos ko na kumain. O sige, huwag na huwag mo akong kakabalain ulit at baka tuloy kitang kainin. Pagkalipas kanilang araw, umikot ang leon sa kagubatan. Ginawa ng mga mangangaso ng isang bika ng leon. Nagtago ang mga mangangaso sa likod ng leon habang hinihinay ang leon. Pagkalapit ng leon, agad na hinata sa dulo. At siya ay naging. Gumiyaw ng napakalipas ng leon. Kaya kanyang makatakas. Ngunit siya ay sabi. Kumuha sila ng karito sa bayan para madala ang leon. Hiyaw ng hiyaw pa rin ang leon. Narinig ng mga hayop at nandaga ang hiyaw ng leon. Kawawa naman ang hari. Kailangan ko siyang tulungan. Nilapitan agad ng maliit na nila ang leon. Huwag kayong mag-alala. Kakawalan ko kayo. Umakyat ang maliit na daga sa dita. At unti-unti nang kinagat ang mga lubi. Sa wakas, nakawala ang leon. Napagtanto ng leon na may kakayanan din ang maliit na daga. Maraming salamat, Buko. Mula ngayon, malaya kang maninira dito sa aking kagubatan. Nasaklolo mo ang isang hari. Ikaw ngayon ang prinsipe ng aking kagubatan. Salamat din po. Paalam. Hanggang sa muli. Oh, Ngayon mga bata, ano na ulit ang pamagat ng ating kwento? Yes, Georgette! Si Leon at ang daga. Tama. So ngayon mga bata, ating alamin kung ano ang mga elemento na maikling kwento. Una, tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga gumaganap sa kwento. So ngayon mga bata, sa ating kwento, sino-sino ang mga tauhan? Yes, Jamaica! Sa kwento kung aking pinanood guro, ang mga tauhan ay sina Leon at daga. Tama! Bigyan si Jamaica ng 3 bagsak. Pangalawa, tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan nangyayari ang kwento. So, sa ating kwentong pinanood, saan doon ang tagpuan? Yes, Midget. Sa kagubatan guro. Tama! Bigyan si Midget ng 3 bagsak. Pangatlo, banghay. Ito ay pagkasunod-sunod na pangyayari sa kwento. Okay mga bata, sa kwento natin pinanood, ano ang unang nangyayari?
magkaibigan ba sina daga at leon at bakit? Opo, naging magkaibigan sina daga at leon dahil tinulungan ni daga si leon na makatakas sa lambat. Tama! Rochelle! Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Ang mga pangunahing tauhan sa kwento Gogoro ay sina Daga at Leon. Midge, anong butas ang iyong napitas? Mangga, ano ang nangyayari sa Leon habang nagalakad na simbatan? Ang nangyayari kay Leon kay nabihag siya sa mga aso. Magaling! Ano ang napitas mong butas? Ako ang Gogoro. Tinulungan ba ng daga ang Leon? At bakit? Opo, tinulungan ng daga ang Leon. Guro, dahil nakita niya ito na dinakip siya ng mga ngaso. Tama! Biras teacher. Okay. Saan ang tagpuan ng kwento? Sa kagubatan, Guro. Magaling! Jamaica, ano ang iyong napitas? Cherry, ang tanong mo ay paano tinutulungan ng daga ang leon. So, tinutulungan ng daga ang leon sa pamamagitan ng pagngat-ngat ng lambat ito hanggang makalaya ang leon. Jordan, anong butas ang iyong napitas? Ubas, ang tanong, ano ang pamagat ng kwento ang leon at ang daga? Tama! Lahat ng iyong sagot ay tama. Bigyan niyo ang iyong sarili ng Chris Aquino Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3, correct! Ngayon mga bata ay magkakaroon naman tayo ng pangalawang aktibidad. Tama. Una, papagkatin po muna tayo sa dalawang grupo. Mula kay Georgette hanggang kay Rochelle ay unang pangkat. Mula kay Chelsea hanggang kay Takuda ay pangalawang pangkat. Para sa unang pangkat, basahin na yung gawain. Ilagay sa nanay ang mga larawan. Pangalawang pangkat. Pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang bilang na 1 hanggang 5 sa sabot. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ang iyong gawain. At kapag tapos na kayo, pumili ng isa sa pagsasalita ng iyong grupo. Sino ang nag-aulat ng pangkat una? BJ! Magandang hapon mga ba? Magandang hapon mga kabatid. So, ito po ang gawa ng pangkat isa. Una is natulog sila yun at naglalaro. Ang isa ay natulog. Pangalawa, naglalaro at nagalit sila yun. At ang apat ay muntik lang kainin sila at Okay, sa unang pangkat, sila ay nakakuha ng 20 puntos. Punta na sa ikalawang pangkat. Sino ang nag-aulat? Ang una, naglaro ang daga sa buntot ng kayapang ay natutulog. Pangalawa, nagmamakaraw ang daga sa ng hinuli siya nito.
Pangatlo, inuri ng mga aso ang leon. Pang-apat, hinahatnan ng daga ang lubid na tinari sa leon. Pang-lima, mula noon, naging magkaibigan ang leon at ang daga. Unang pangkat, tama ba ang sagot ng ikalawang pangkat? Basahin lahat. Naglaro ang daga sa buntot ng leon habang ito ay natutulog. Tama ba? Tama! Pangalawa. Nagkakaawat ang daga sa leon ng nangyayarito. Tama ba? Tama! Pangatlo. Hinuli ng mga aso ang leon. Pang-apat. Ginagaon na ang daga ang lupin na tinali sa leon. Mula noon, naging magkaibigan ang leon at ang daga. So, ang pangalawang pangkat ay nakakuha din